Target pang palawigin ng pamahalaan ang mga isinusulong na tax reform sa bansa. Kabilang na dito ang pagtataas ng annual income tax exemption sa mga manggagawang Pilipino. Si Cristal Ramizares, nakatutok. Hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Sa pagpapatuloy ng Middle East crisis, binigyang diin ni President Ferdinand Marcos Jr. kung paano rin ito naapektuhan ang mga Pilipinong nasa middle class. Kaya sa kanyang ikalimang State of the Nation address, hangad ng Pangulo na makasama sila sa mga manggagawang malilibre ang buwis. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Sa kasalukuyang tax reform for acceleration and inclusion law, exempted lang sa income tax ang mga kumikita ng 250,000 pesos kada taon. Kaya nananawagan ang Pangulo sa Kongreso na agad amyendahan ang batas na ito. Suportado rin ng Department of Labor and Employment ang hangaring ito ng Pangulo at dapat anilang mapabilis ang pag-amyenda ng National Internal Revenue Code. May handog rin ng Pangulo para sa mga small business owners. Ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Sa ilalim kasi ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act ng BIR, ang minimum corporate income tax ay 2% ng gross income ng isang business sa loob ng isang taon. Para naman magbigay ginhawa sa mga nalugi o lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon, magbibigay rin ng tax amnesty ang Pangulo sa tulong ng Bureau of Internal Revenue. Para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Ang lahat ng ito ayon sa Pangulo ay ang pagpapatuloy ng kanyang mandato na proteksyonan at mas mapakinabangan ng mga Pilipino ang kanilang pinaghirapang sweldo. Cristal Ramizares, IBC News.